Nalaki no. Yan o, gagalaki ng windmill. Oo. Ganda no. What's up mga katrabel, at ngayon araw nga mga katrabel ay naisipan namin mag-ride ng aking asawa kasi sobrang naiinitan kami sa bahay, kaya gusto sana namin pumunta sa malamig na lugar, kaya naghanap ako sa Facebook kung saan may malaking electric fan sa Pagudpod, Ilocos sana, kaso malayo ang bahe, mabuti na lang at may nakita ako na mas malapit, kaya naisipan namin pumunta ngayon dito sa Windmill Pililya. Nasa 2 to 3 hours lang ang bahe mula Manila. Bayad ba parking? Mamaya natin mabayad. Boom. Pagdating namin dito mabuti na lang at maluwag ang parking at hindi gaanong matao, siguro kung weekend kami pumunta dito ay madaming tao, kaya mas gusto talaga namin kapag magra-ride kami at pupunta sa mga pasyalan ay weekdays para hindi gaanong matao, para mas ma-enjoy namin ang lugar na napupuntahan namin. Sa tayo sa loob. Bale dito mga katrabel ay may bayad ang parking, 20 pesos ang parking fee para sa motor. Ang ganda dito mga katravel, kahit maaraw ay napakalakas ng hangin, kaya hindi nyo mapapansin ang init ng araw. Maganda dito magpicture sa mga nakaka-amaze na malalaking windmill, sobrang laki pala talaga nito sa personal, madalas sa Facebook at YouTube ko lang kasi ito dati nakikita at napapanood noong hindi ko pa ito napupuntahan. Iba pala talaga mga katravel ang experience kapag nakita mo ito sa personal, kaya kung nagbabalak kayo na pumunta dito, ang masasabi ko ay ma-amaze din kayo at magugustuhan nyo ang lugar na ito. Ang maganda pa dito ay libre lang at walang entrance kami na binayadan. Dito mga katravel ay makikita nyo ang history ng windmill, kung kailan siya naitayo at kung ano ang pakinabang at paano siya nakakatulong sa ating bansa, at ito ang mga ilang napag-alaman ko. Sinimulang gawin ang windmill farm noong taong 2013 at binuksan noong Enero 20 taong 2016 na ang Pililya Wind Farm na itinayo sa may 60 hektaryang lupain sa Sitio Mahabang Sapa, Barangay Halayhayin, Pililya, Rizal. Ang Pililya Wind Farm ay proyekto ng Alter Energy Philippine Holdings Corporation na ang chairman ay si dating Department of Energy, DOE, Secretary Vince Perez. May 27 wind turbine ang Pililya Wind Farm na nakalilikha ng 54 megawatt na kuryente. Nakapagbibigay ng supply ng kuryente sa 66,000 kabahayan sa nasabing lalawigan. Ang hangin sa itaas ng Sitio Mahabang Sapa, Barangay Halayhayin ay may lakas na 36 na kilometro kada oras. Ang pagbubukas ng wind farm ay naging pagkakataon din para sa lalawigan sapagkat ang Rizal ay isa na sa tourist destinations. Ang pagtatayo ng Pililya Wind Farm ay itinuturing na isa sa pinakamalaking investment sa lalawigan. Nasa 40 wind turbine unit ang idadagdag sa naitayong 27 wind turbine na ngayon ay nakapagbibigay na ng kuryente at pinakikinabangan na ng lalawigan. Natatanaw sa kinatatayuan ng Pililya Wind Farm ang Laguna de Bay at mga bayan sa Rizal na nasa baybayin ng lawa. Dito mga katravel ang madalas na spot na nakikita ko sa Facebook na mga picture. Siyempre, hindi namin palalampasin na hindi makapag-picture sa sikat na magandang picture spot na ito. Dito mga katravel, pagkatapos nyo makapag-picture sa malalaking windmill, kapag nagutom kayo ay hindi nyo kailangan mag-alala dahil meron ditong makakainan. Pagkatapos namin maggala at mag-picture sa malalaking windmill ay bumili naman kami sa tindahan ng mga souvenir. Madami dito nagtitinda at madaming pamimilian ng mga pang-souvenir. Bumili kami nitong magagandang maliit na woodcraft windmill para meron kaming remembrance na nakapunta kami sa magandang lugar ng windmill farm dito sa Pililya, Rizal. May mga mabibili din kayo ditong mga pagkaing pampasalubong gaya ng panutsa, mani, pastillas at iba pang masasarap na pampasalubong. Gusto naman menu. Ay, kakanin. Ayan guys, bumili kami ng ganito. Panlagay sa rep, sa kitchen. Let's go.
Let's go to Daranac Falls. Dahil maaga pa ay naisipan din namin pumunta at mag-swimming sa isang magandang dinarayong Bible falls Field dito sa naman. Rizal, ang Daranac Falls. Swimming, Dahil medyo no? malapit na lang din naman ito ay pupuntahan na din namin. Yung laki no. Laki ng electric fan. Kaya pala malamig dito sa ano eh. Rizal eh. Laki ng electric fan. Kung nais nyo mapanood ang pagpunta namin sa Daranac Falls, ay patuloy mong panoodin ang videong ito hanggang dulo. Kung nagustuhan nyo ang ginawa kong video, at gusto mo makapanood at makakita pa ng magagandang lugar, ay huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel, at kung may mga katanungan or suggestion ay ilagay lamang sa comment section. Laki ng ano. Laki ng electric fan. Dati pwede rin dito. Bawal na. Eh, nag-ride din sila. Ang ganda rin dyan eh. Dito sa kalsada na yan mga ka-travel, sa mga pupunta dito sa Pililla Rizal ay mag-iingat tayo sa pagmamaneho dahil dito ay may mga kurbada, kaya mapansin nyo mabagal lamang ang takbo ng aming sasakyan dahil medyo delikado dahil sa mga kurbada. Di bali ng mabagal basta safe lagi tayo sa biyahe, kaya mas madalas mas gusto namin mag-ride ng kaming dalawa lang ng asawa ko para hindi kami nagmamadali, wala kaming hinahabol na kasama o hinihintay na kasama. Napapansin ko kasi sa mga nagra-ride na mga grupo, para sila laging nagmamadali, para sila lagi may hinahabol. Kaya mas okay na kami lang, at least hawak namin yung oras namin. Kapag gusto namin huminto anoan oras na gustuhin namin ay kami ang masusunod sa gusto namin. So tumambay dito, huwag na. Diyan sa side na yan mga ka-travel may view deck dyan. Kaso hindi na kami huminto, sa susunod na lang siguro kapag napasyal at napadaan ulit kami dito. Nasulit na din kasi namin yung view deck doon sa may windmill farm at gusto na namin makarating sa Daranac Falls. So, kung mapadaan kayo dito ay may enjoy nyo yung daan dito dahil matatanaw nyo ang magagandang view dito. Sa part na to ay madami pala kayo ditong makikitang mga kainan na may view deck. Ang sarap siguro kumain dyan para habang kumakain kayo matatanaw nyo ang baybayin ng Laguna de Bay. Kung napapansin nyo guys ay nagmemenor ako dito kasi pababa yung daan. Sabi ko nga diba okay lang mabagal basta safe tayong makarating sa ating pupuntahan. Kaya tip ko lang bago kayo mag-ride papunta dito ay i-check nyong mabuti ang inyong sasakyan para safe at walang aberya ang inyong biyahe. Dito mga ka-travel kapag ganito, kung nakikita nyo meron sasakyan sa harapan ko, hindi ako mo overtake kasi kurbada dyan, mahirap na baka kasi mamaya mabulaga ako. Baka mamaya ay may biglang kasalubong, mahirap mag-overtake, lalo na sa mga ganyang kurbada. Napapansin ko kasi madalas sa mga ganyan may mga naaksidente kapag umu-overtake ng alanganin, hindi mo kasi talaga makikita kung may kasalubong ka sa kurbada. Dyan medyo binilisan ko ang pagpapatakbo kasi maluwag ang kalsada at walang mga sasakyan, ganun kasi ako kapag wala gaano sasakyan dun lang ako malimit nagpapatakbo ng mabilis.
Kakain ka na, mamaya na. Ha? Gusto mo na kumain? Gusto mo na kumain? O babaunin mo? Dito mga ka-travel, kapag galing ka ng Maynila, once na makita mo itong Jollibee, ibig sabihin noon, malapit ka na sa Pililya, Windmill Farm. Dito mga ka-travel ay matatanaw nyo na ang malalaking windmill farm. Dito na lang kami kumain sa Jollibee, wala kasi kaming dala na pagkain, kasi ayaw magbitbit ng asawa ko kasi bagpak lang yung dala namin. Ayaw niya magbitbit, tama naman siya, kasi mabigat nga naman, lalo na kung malayo ang biyahe. Siguro ay kailangan ko magpalagay ng top box para may pagalalagyan kami ng mga gamit na aming dadalhin, para hindi na magbitbit ang asawa ko ng mga dala naming gamit. Para sa susunod magbabaon na lang kami ng pagkain. Kaya nga, malikabok eh. Kaya nga. Kain lang daw muna. At yan, kumain muna kami at burger with egg ang in-order ko, paborito ko kasi ang burger ng Jollibee. Gustong gusto ko kasi talaga ang amoy nito, amoy masarap, nakakagutom at nakakatakam kapag naamoy ko ito. Pagkatapos namin kumain, balik biyahe na ulit kami mula sa Jollibee, ay tinahak namin ang Manila E-Road, tapos kumaliwa kami sa may Tanay Crossing, may Jollibee din dyan, kumaliwa kami at tinahak naman namin ang highway ng Tanay to Sampaloc Road at kumaliwa naman kami dito sa Daranac Falls Road. Bago kayo pumasok dyan, may makikita naman kayo dyan na signage ng Daranac Falls. Mas okay kung gagamit kayo ng Google Map, type nyo lang sa Google Map yung Daranac Falls. Dito pa lang mula sa pagpasok nyo sa kanto ng Daranac Falls, ay iba na yung ma-feel nyo, medyo mapresko yung hangin, iba talaga yung nature dito, dahil siguro madaming mga puno kaya fresh yung hangin. Iwanan yung motor kasi malayo kasi lakarin. Kapag nagpunta kayo dito, mapi-feel nyo para talaga kayong pumunta sa probinsya, makakalanghap kayo ng sariwang hangin. Ito talaga yung mga gusto kong puntahan na mga lugar, tahimik at walang gasinong usok ng mga sasakyan. Makakapag-relax ka talaga sa ganitong lugar dahil sa magandang nature. Dito naman mga ka-travel, may kanto dyan yung daan na yan, kapag kumanan ka dyan, yan naman yung daan papuntang Paglitaw Natural Pool. Diretsyo lang tayo papuntang Daranac Falls. Madami din pumupunta dyan sa Paglitaw. Sa susunod babalikan ko ulit yan Paglitaw, kasi sabi nila may mga bagong nadagdag na daw dyan na mga pool. Sa susunod puntahan din natin yan. Baka. Binabike namin to, ahon pala to. Ahon pala to. Ahon pala, binabike namin to dati. Parang tayo lang pumunta dito, ma. Parang tayo lang. Doon pa. Kasi pag marami puno dito. Ha?
Pag puno hanggang dito ang parking. Diyan oh. Pag maraming tao, oo. Yan pagkadating namin sa Daranac Falls, ay may nag-guide agad na bantay sa amin, at siningil kami ng 20 pesos para sa parking fee at tinuro sa amin kung saan kami pwede mag-park ng motor. Ano to? Ba't may si Radyo Motor? Pascual. Campsite. Oh, okay. Ayun pala. Ha? Saan? May bahay dyan. Ito tayo parking. Dito na tayo. Doon sa kabila. Ang init dyan eh. Saan tayo? Dito na lang. Daan niya tayo eh. Okay yung parking nila dito malilim dahil madaming puno kaya hindi mainitan yung motor namin at maluwag yung parking. So yan guys, nandito po kami sa Daranac. Nagbayad po kami ng 20 para sa parking. Ito yung kasama ko. Yan, hello guys. Shout out. Mag-iano muna tayo. Yun hanggang hindi ihaw yan. Ihaw ba yan? Quick yan eh. Hindi. Quick muna tayo. May parking pa dito yun. Usawan natin. Sa hotdog magano? Oh, ang init pala. Isa po. Dalawa lang tinda nito. Dalawa. Dalawa to? Tapos magaganito. Ayun yung... Dalawa na lang po guys. Yeah, really. Thank you po. Sarap. May 8 pesos. Dito mga katravel ay may mga nagtitinda nakakaakit yung amoy ng niluluto kaya ayan kumain muna ako ng fishball. Masarap yung sausawan nila panalo. So ayan guys, nakarating na kami sa Daranac Falls. Bago kami pumasok sa loob ay ubusin ko muna yung kinakain ko. Mukhang napagod ata ang kasama ko paglalakad pababa dito galing sa parking. Pababa kasi yung daan, kaya ako medyo pinawisan din. Daranac Falls. Sila nga din dalawa. Dalawa lang tayo eh. Magkano? Ay, malaki yun. Oo. Ilan? Dalawa po kami. 150. Yung picture na kayong dalawa. Hindi ko dyan dyan. Yung picture mo si ate. Huwag lang, model ng pita. Ay, sige. Thank you po. 75 yung bayad. Ulit po kayo. Ano ka dun? 75 pesos yung ano eh. Model ka daw ng pita mo. Model ng pita. Kulit ko yan. Yan mga katravel at papasok na kami sa loob, bali nagbayad kami ng 150 piso para sa entrance fee naming dalawa. Joke ano lang. 75 piso ang entrance para sa adult sa bawat isa at kung bata naman ay 50 at kung gusto nyo meron kayo picnic shed ay 300 ang additional na bayad at kung picnic table naman ay 200 at kung balak nyo mag-pitching tent ay may bayad na 200 at kung nagbabalak ka magpalipad dito ng camera drone ay may babayadan ka na 1,500. Babala din mga katravel na bawal magdala ng alak sa loob dahil iniiwasan nila ang magkaroon ng lasing sa loob para maiwasan ang gulo at aksidente at para mapanatili ang kagandahan ng lugar. Sa mga nagtatanong po, wala pong overnight sa Daranac Falls. 8 o'clock ng umaga hanggang 5 o'clock ng hapon lang po ang operating hours dito. Kung may ako na-receive yung mga sa'yo. May resibo sa'yo? Kung maliligo kayo, di kayo magkabil ng table, meron dyan lock. Sige po. Lakar daw. Oh, may lakar na tayo. Lakar na lang tayo. Yan po may mga liyan po ko dalawa. Pagtanto nito. Pwede. May lakar na lang tayo. Lakar mo lang, kayo yun lang po. Ayan guys, nagtrama sa may Daranac Falls. Huwag dyan, di natin kita dyan eh.
Bali yan mga katravel, nakapasok na kami sa loob, naghahanap kami ng pwesto dyan kung saan namin pwede ilagay yung gamit namin. Guys, May locker dun guys, kaso nga lang malayo kasi sa paliguan, malayo yung lakadin, kaya naghanap na lang kami ng paglalagayan sa makikita namin. Dito kami pumwesto sa may nagpaparent ng salbabida para daw nakikita niya at mabantayan. Nagrent na din kami ng salbabida, 50 pesos ang renta sa salbabida. Naisip ko kasi para mas ligtas, malalim kasi yung paliguan dito, marunong naman kami maglangoy ng aking asawa, pero mas okay din na may timbulan para mas ligtas, para in case of emergency na din at safety na din naming dalawa. Alam nyo ba mga katravel na ang Daranak Falls ay nanggaling sa salitang dadanak ang dugo, na ang ibig sabihin ay pag-agos ng dugo. Ang Daranak Falls ay matatagpuan ito sa Barangay Tandang Kutyo dito sa probinsya ng Rizal. Ang talo ng Daranak ay may taas na 14 na metro. Popular ito sa mga taga-Tanay at karatig na bayan, ngunit dinadayo din ng mga Manileño, lalo at isa ang Daranak sa pinakamalapit na talon sa Metro Manila. 2 o 3 oras na biyahe mula Maynila ay mararating na ng mga taga Maynila ang malamig at malinis na tubig na hatid ng talon na wala sa kalungsuran. Mahilig din gamitin ang Daranak ng mga gumagawa ng scene mula pa sa mga unang taon ng pelikulang Filipino. Sa kasalukuyan, paborito itong shooting location ng mga gumagawa ng telenovela at patalastas. Dito sa Daranak kinuhaan ang ilang eksena sa mga palabas na Mulawin, Panday, at Encantadya at marami pang iba. Dahil na rin sa popularidad ng talon, hindi pambihira na makasabay ang maraming bisita. Maaaring maglibot-libot sa mga batis sa paligid na kaunti ang tao. Malapit lang din sa Daranak ang Talong Batlag. At yaan mga katravel, habang nagbibihis ng panligo ang kasama ko ay naggala-gala muna sa lugar. Maganda mag-picture-picture dito dahil sa magandang lugar at mga rock formation, kaya madalas din pinupuntahan ito ng mga nagpipictorial sa mga ikakasal. ang layo. Ang layo doon. Dito guys ay kailangan mag-iingat din kayo dahil medyo madulas at matalas yung mga bato. Merong daan at tulay naman dyan, tinatamad lang kasi ako pumunta dun sa tulay, kaya dyan ako tumawid. Pasaway din kasi talaga ako eh. At yan mga katravel, pagkatapos ko maglibot-libot, ay nag-swimming muna kami. Hindi ko na nga lang na videohan ang aming pag-swimming dahil malolobat na ang aming camera, at wala din akong dalang waterproof case. Sayang, napakaganda pa naman sana mag-video malapit sa falls. Subukan nyo din pumunta dito mga katravel, siguradong mag-enjoy din kayo. Alam nyo mga katravel, sobrang sarap magbabad, at maligo dito, sobrang lamig nung tubig, parang nilagyan ng madaming yelo. Manginginig ka sa sobrang lamig. Pagkatapos namin mag-swimming ay nakaramdam naman kami ng gutom. Nakakagutom pala talaga maglangoy ng maglangoy, buti na lang at may nagtitinda dito ng mga lutong pagkain. Wala kasi kaming dalang pagkain, kaya umorder na lang kami ng itlog na maalat na may kamatis at tosilog. At ayan, kumain na muna kami. Pagkatapos namin kumain ay nagtampisaw naman muna ulit kami sa ilog. Diyan mga katravel ay may mga bata na nakapansin na parang may slides dun sa pinagpwestuhan ko. Diyan sa inaagusan ng tubig na may butas, para kasi may slides, kaya yung mga bata nagpadulas sila diyan sa may butas na may umaagos na tubig, madulas din kasi. Kaya ayan, tuwang-tuwa na nagpadulas na sila diyan, ginawa na nilang padulasan. O diba ang saya nila, nakakita sila ng lugar na pwede silang maglaro. Gusto ko din sana i-try mag-slides diyan, kaso baka malambog yung puwet ko. Babala lamang, delikado din dyan kasi may mga bato. Huwag basta-basta gagayahin ang ginagawa nila, delikado. Malumot yung pinag-slidean nila dyan, kaya babala, huwag basta-basta gagayahin. So ayan guys, tapos na namin ma-enjoy ang ganda ng Daranak Falls, oras na para umuwi. Mga katravel, may banlawan po dyan, malawak at malinis yung CR nila dyan, madami ka pwedeng pagbanlawan.
Mabilis lang magbanlaw kasi malakas yung tubig sa CR nila. Napansin ko nga lang yung tubig nila sa CR. Parang galing lang din sa ilog pero okay lang, liligo na lang ulit ako pag uwi namin ng bahay. Hindi ko na na-videohan yung CR nila at pagbabanlaw baka kasi mabasa yung camera ko. Diyan guys, kung ayaw mo na maligo sa falls, ay pwede ka din dyan maligo at magtampisaw sa ilog. Yan pa rin yan. May enjoy mo yung ganda ng ilog, malinaw at malinis yung tubig. Pero hindi ka makanala. Nakikita kasi namin na may mga naliligo din dyan at kita namin na nag-enjoy sila. Yan o, diyan ka na lang o. Ma, yan o. Yan o. Mayroon pa pala sa mga baba. Ayun, yun. Ayaw. Okay na. Ayun, pinapakinggan mo. Kurba to. Hindi ko makaligo dyan. Parang ano lang, parang... Tour. Cave. Ay, sa ano? Ay, hindi ko alam kung maganda ngayon sa... Yung Wawa Dam. Yun, niligo sa ilog. Nagsawa ka na dun sa pools. Hindi, trekking pa ako dito pa lang. Dumasok kami dito. Okay, antayin ako na may tubig. Ako tanggal. May nabot ba sa ticket sa parking? Wala naman, di ba? Hiningal na ako. Nakaticket yung parking, di ba? Hindi ka pwede mag-trekking. Dito pa lang eh. Pwede mag-trekking dito pa lang. Siyempre, proper, ano ba to? Bakit ang sinyelas ko? At saka ba't may tungkod? Yan guys, dito ay nakakapagod nga naman talagang umakyat dyan, lalo na kapag hindi ka sanay maglakad paakyat. Mahabang paakyat kasi yung nilakadan namin dyan papunta sa parking, kaya talagang hihingalin ka. Buti nga dito may tindahan ng ano, milk tea oh. Ayan, sakto mga ka-travel, may mabibilhan ng inumin. Kaya siguro nila nilagay ang tindahan ng milk tea dyan, kasi alam nilang kapag napagod ka maglakad paakyat, mapapabili ka dyan para mawala yung pagod mo. 70. May pares din. 40 lang. Hihingil ako. Saka Saratan sa'yo. Yan mga ka-travel, ang daming mga motor nung dumating kasi kami ko konti pa lang. may harang. Naharangan na yung motor ko sa parking sa daming dumating na nagpark na nakamotor. Ang dami talagang pumupunta dito. Paano pa kaya kapag weekend, mas madami pa sigurong tao? Weekdays pa lang yan. So ayan mga ka-travel, pauwi na kami. Sobrang na-enjoy namin yung pagpunta namin sa Windmill Farm, Pililla, Rizal at dito sa Daranac Falls. Ang Windmill Farm at Daranac Falls ay ilan lamang po yan sa mga listahan ko na gusto kong mapuntahan na lugar, at sa ngayon ay na-unlock ko na sa list ko ang Windmill Farm at Daranac Falls. Sana mga ka-travel ay samahan nyo pa kaming tuklasin ang iba pang magagandang mga lugar. I-comment nyo lang po kung saan pa pong lugar ang pwede naming mapuntahan at subukan po namin itong puntahan. Sana ay samahan nyo pa po kami sa aming mga susunod na biyahe. Sana po ay nagustuhan nyo po ang aming biyahe. Kung nais nyo pa po makapanood at makakita ng magagandang lugar, ay mag-like at mag-subscribe po kayo sa aming channel. Maraming salamat po sa suporta. Hanggang dito na lang po muna, kita-kits na lang po ulit sa susunod na biyahe. Tara na! Gala na! Puntahan nyo na! Ingat!